Kaya marapat lang nating ipagpatuloy, isabuhay, ipatupad sa ating kani-kanyang sarili na hindi dapat nagpapaapekto sa mga walang tigil o hindi na matapos-tapos na problema. Ang layunin ng Diyos sa kanyang mga anak ay maging... Kumusta ka naman? Alam mo ba na kapag ang totoong biyaya ng Diyos ay sumaiyo, ito na ang iyong supernatural energy sa buhay. Palagi po nating tandaan ang biyaya ng Diyos ay ang ating kahandaan upang maging matagumpay na maasikaso ang bawat hindi magaganda at hindi mabubuting pangyayari na dumarating na lang sa buhay sa hindi inaasahang pagkakataon. Sabi sa unang Korinto 15:10, ngunit kung ano ako ngayon, ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At ang kanyang biyaya para sa akin ay hindi nawawala ng saysay. Sa halip, ako'y nagpapatuloy na nagsikap ng higit dahil sa biyaya ng Diyos na nagtutulak sa akin sa paggawa. Ang layunin ng Diyos sa kanyang mga anak ay maging mananagumpay. Naniniwala ka ba doon? Ang plano ng Diyos sa iyo palaging magtagumpay. Kaya marapat lang nating ipagpatuloy, isabuhay, ipatupad sa ating kani-kanyang sarili na hindi dapat nagpapaapekto sa mga walang tigil o hindi na matapos-tapos na problema o kalamidad na dumarating sa buhay natin dito sa mundo. Huwag nating kalimutang hugutin at dalhin palagi sa ating puso at isipan ang sword of the Spirit, walang iba kundi ang salita ng Diyos. At ipahayag din natin na magagawa ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng probisyon ng Diyos sa ating buhay. Palagi nating tandaan ang sinasabi sa mga awit, 119:11a, ang salita mo ay iniingatan ko sa aking puso. Sa 105a, isang tanglaw na sa akin ay patnubay sa landas kong dinaraanan. Basahin po natin palagi ang salita ng Panginoon. At hindi lang natin babasahin. Isa sa puso, isa sa isip at ipapamuhay. Dahil naniniwala tayong lahat sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon na ating pinagbubulay-bulayan, lahat ng bagay, lahat ng mga sigalot, lahat ng problema, kayang-kaya tayong itawid sa landas